Catherine Luna humingi ng tawad kay Coco Martin sa matagal na isyong pagkakaama sa anak. Pagkatapos ng halos 2 dekada ng pananahimik, sa wakas ay binasag na ni Catherine Luna ang katahimikan kaugnay sa matagal ng issue na di umano'y anak nila ni Coco Martin. Sa exclusive interview ni Julius Babao noong Pebrero 17, 2025 para sa kanyang YouTube channel, nagkaroon ng pagkakataon ang dating indie actress na linawin ang lahat at humingi ng tawad sa aktor. Sa panimula ng panayam, inusisa ni Julius Babao kung paano nagsimula ang ugnayan nina Catherine at Coco. Nilinaw ni Catherine na hindi sila nagkaroon ng relasyon kundi isang mutual understanding lamang matapos silang magkasama sa isang indie movie. Mabait kasi si Coco. Siyempre ako naman, pogi. Mahilig ako sa pogi dati. Gusto ko siyang kasama. Nararamdaman mo meron ng mutual understanding, ani Catherine. Aminado si Catherine na minsan ay nakikitulog si Coco sa kanyang tirahan, ngunit kalaunan ay tumamlay ang kanilang pagkakaibigan. Naging madalang ang pagkikita nila hanggang sa nakilala niya ang isang Chinese businessman na nakasama niya ng isang gabi. Hindi nagtagal, muling nagkita sina Catherine at Coco at makalipas ang 3 buwan, nadiskubre niyang buntis siya. Hindi raw sigurado si Catherine kung sino ang ama ng kanyang dinadala, si Coco ba o ang businessman. Gayunpaman, ipinaalam pa rin niya kay Coco na baka ito ang ama. Sa kabila ng posibilidad, hindi lumayo si Coco at nagpakita pa rin ng suporta. Nang isilang ni Catherine ang sanggol na babae, binisita raw sila ni Coco at binuhat pa ang bata. Ayon kay Catherine, sinabi pa ng aktor na kamukha niya ang sanggol noong bata pa siya. Dahil dito, inakala ni Catherine na inaako na ni Coco ang pagiging ama ng bata. Ako naman, asyumera ng taon. Assume ako, natatawang pag-amin ni Catherine. Habang lumalaki ang bata, napansin ni Catherine na mas nagiging kamukha ito ng Chinese businessman. Gayunman, hindi niya ito agad inamin kay Coco o sa publiko. Kalaunan, lihim na nakipag-ugnayan si Coco sa lola ng bata at isinailalim ito sa DNA test, kung saan lumabas na negatibo ang resulta, hindi si Coco ang ama. Ito ang pinakatampok sa naging panayam noon kay Coco sa The Buzz noong 2014, kung saan sinabi ng aktor na kahit hindi siya ang ama, gusto pa rin niyang akuin ang bata bilang anyo ng pagmamalasakit. Gusto kong akuin ang bata. Siyempre wala siyang kasalanan, ani Coco noon. Sa panayam kay Julius Babao, humingi ng tawad si Catherine kay Coco sa lahat ng pagkakamaling nagawa niya noon. Sobrang hiyang-hiya ako kung ano man yung nangyari, yung mga nasabi ko dati. Sana balang araw mapatawad mo ako. Emosyonal na pahayag ni Catherine. Inamin din ng actress na hindi niya intensyong guluhin ang buhay ng aktor. Nagkaroon ng mga kasalanan, nagkaroon ako ng mga pagkakamali, pero hindi ko intensyon na guluhin ang buhay niya noon para sa anak ko. Maliban sa isyu kay Coco, isiniwalat din ni Catherine ang mabibigat na pinagdaanan niya sa buhay. Nawalan siya ng tiwala sa sarili, nalulong sa bisyo, at nakulong ng 4 na taon mula 2020 dahil sa droga. Parang yun na lang kakapitan mo, dun ka na lang kumukuha ng lakas ng loob. Una, patikim-tikim. Hanggang sa wala, naligaw ka na. Ngayon, sinusubukan ni Catherine na bumangon muli at muling buuin ang kanyang buhay. Ibinunyag din niya na nagkaroon siya ng pagkakataon na makontak ang Chinese businessman na ama ng kanyang anak, ngunit hindi na ito sumagot. Sa kabila ng lahat, masaya si Catherine para sa tagumpay na tinatamasa ngayon ni Coco Martin. Deserve niya yon dahil nung nasa pa-indie-indie pa lang siya, pinash niya yon. Pinursigi niya yon para makarating sa tuktok. Ang pag-amin ni Catherine at ang kanyang paghingi ng tawad ay isang hakbang patungo sa paghilom ng sugat ng nakaraan. Isa rin itong paalala na ang pagpapakumbaba at pag-amin sa pagkakamali ay mahalagang bahagi ng pagbangon at pagbibigay ng bagong simula sa buhay.